Happy Wednesday po and Happy Independence sa ating lahat. Isang mapagpalang umaga sa ating lahat. I'm Brother Josea de Maano from TSCCFI. So, ngayong umaga po ay nais kong i-share sa inyo ang nagmumula sa Psalms 118 verse 5. During times of trouble, I called on the Lord. The Lord answered me and set me free from all of them. So, tayo pong lahat ay manalangin. Lord, marami pong salamat sa umaga na to, O God. Ikaw ang magbigay ng mensahe sa aming lahat. Marami pong salamat. In Jesus' name we pray. Amen. So, itong ating devotion po ay pinamagatan ko pong Call Out to God. Bilang haligi ng tahanan o head of the family, how do you handle stress, pressure, difficulties, problems, and troubles? Ito ba ay sa pamamagitan ng ating lakas? Sinusubukan pa natin itong isolve gamit ang ating sariling pamamaraan. So ang naging resulta nito ay 'di ba kadalasan palpak. Bakit? Kasi yung pinaka-importante ay nakaligtaan natin. Ayun ay ang tumawag sa ating Panginoon. Tandaan natin na bilang tatay, tayo ang may pinakamabigat na responsibility sa loob ng tahanan. Dahil bilang ama, nakasalalay sa atin ang lakas at tibay ng ating pamilya. Dahil tayo ang haligi at pundasyon ng ating tahanan. Kung mahina o may crack ang pundasyon ng tahanan, pwede itong bumigay. In result, pwedeng maging dysfunctional ang ating pamilya. Kaya mahalaga na lagi tayong humingi ng gabay at tulong sa ating Panginoon sa bawat desisyon na ating gagawin. Bilang magulang, particularly bilang isang tatay, alam ko ang boses ng aking mga anak kapag tumawag na sila ng tatay. For example, may mga kailangan ipaalam o may mga kailangan silang hingiin. Sometimes yung outcome o yung response ko ay hindi yun ang kagustuhan ng aking mga anak. Pero lahat ng resulta ng tawag nila sa akin ay merong silang maririnig na sagot. Maybe oo, hindi, o maghintay. It makes sense in the same way that God, our Heavenly Father, is tuned to the sound of our voices when we call out to Him and will respond. Pero kung yun ay totoo that God is tuned to the sound of our voices, bakit kaya calling out to God ay madalas last resort natin? Kapag nahihirapan na tayo, kapag nagka-loko-loko na, yung kaya ay dahil hindi natin alam kung ano na yung mangyayari o so uncontrollable na, we don't really expect anything to happen. Minsan kasi ang tingin ng mga tatay ay malakas na sila kasi matapang sila, kayang-kaya nila yon. Pero tandaan natin, hindi nakakabawas ng pagkalalaki ang paghingi ng tulong sa ating Panginoon. Whatever your circumstances, something always happen when we call out to God. Here are 5 things that you can expect to happen when you begin calling out to God in your time of need. Number 1, God will hear and answer. So, sometimes my answer to my kids is yes, sometimes no, and maybe next time. Ito yung mga madalas na gaya ng Panginoon, di ba? Ito yung madalas nating maririnig sa Kanya. Pero lahat ng pagtawag natin sa Kanya ay may kasagutan. Kapag meron tayo mga problema sa trabaho man o sa bahay, subukan natin na siya ang unang tawagin. Hindi yung barkada mo o yung kumpare mo para makipag-inuman dahil ang Diyos ay palaging tutugon. Madalas na sinasabi ng ibang tao na hindi naman tumutugon sa panalangin si Lord eh. Pero maybe kaya siguro na sasabi natin yon dahil ayaw lang natin yung sagot niya. Kasi di ba madalas gusto natin once na humingi tayo sa Kanya, laging oo ang sagot niya eh. Tandaan natin na 3 lang lagi ang sagot ni Lord. Oo, hindi, at maghintay. Ito yung mga ilang verses na nagpapatunay na dinidinig tayo ni Lord at sumasagot siya. Sa Psalms 17 verse 6, I call unto you, my God, for you will answer me. Sa Psalms 121, I took my troubles to the Lord, I cried out to Him, and He answered my prayer. And sa Isaiah 58:9, then you will call
and the Lord will answer. You will cry for help, and He will say, Here I am. Sa Lamentation 3:55-57, But I called on your name, Lord, from deep within the pit, you heard me when I cried. Yes, you came when I called, you told me, do not fear. So, yun yung mga ilang verses na katunayan na pinapakinggan tayo ng ating Panginoon. So, number 2 point is, God will save and rescue you. So, ito yung mga paulit-ulit natin naririnig, di ba? At nababasa sa Bible, yung mga nangyari sa buhay ni na Moises, Joseph, David, and even Paul, na pwede ring maulit sa panahon natin ngayon kasi pangako niyan eh. And di ba pag nadidisgrasya yung anak natin, tas tumatawag na sila na Papa, di ba andun tayo to the rescue? Ganun din si Lord, once na tumawag tayo sa pangalan niya, once na nakakaranas tayo ng troubles, andun siya lagi na magre-rescue sa atin. Sabi nga sa Romans 10:13, For everyone who calls on the name of the Lord will be saved. Then sa Psalms 50:14-15, make thankfulness your sacrifice to God and keep the vows you made to the Most High. Then call on me when you are troubled and I will rescue you. Then number 3, God will draw close to you. Di ba tayo sa atin, kung sino yung madalas natin kausap, lagi natin kasama, di ba napapalapit na tayo sa Kanya at nagiging close na natin siya. So ganoon din, once na lagi tayo nagpe-pray kay Lord, once na lagi tayo nakikipag-usap sa Kanya sa pamamagitan ng pagdarasal, andun yung mapapalapit tayo sa Kanya. Dahil sabi sa 145 verse 18, the Lord is close to all who call on Him. Then number 4, God will transform you. Once na lagi natin siya nakakausap o lagi tayo nasa presence niya, God will transform us by His image. Diba, kung sino yung madalas nating kasama o kung sino yung madalas natin nakakausap, diba, pag tumagal, magiging ganun na rin tayo eh. So, once na lagi natin makausap si Lord, so pwede tayong mag-transform by His image. So sabi sa 1 Corinthians 1:2, He made you holy by means of Christ Jesus, just as He did for all people everywhere who call on the name of our Lord Jesus Christ, their Lord and ours. So number 5, God will reveal things to you. So dito kailangan natin ng wisdom and guidance sa lahat ng oras. Once na haharap tayo sa malaking desisyon ng ating buhay, kailangan natin yung tulong na nagmumula sa ating Panginoon. So for example, yung sa bunso ko, ang dami ng tanong sa amin eh. Minsan gawa siguro ng mga napapanood niya or curiosity na rin. So kami ni Mrs. ini-explain namin sa kanya kung ano yung mga bagay na yun. So ganoon din si Lord sa atin. Once na lagi natin kakausapin si God, so andun meron siyang i-reveal sa atin. So sabi nga sa Jeremiah 33:3, Call to me and I will answer you and tell you great and unsearchable things you do not know. So to close po mga kapatid, calling on the Lord is a fundamental part of a thriving relationship with Him. If you make it one of your regular spiritual disciplines, you will begin to see God respond in ways you could have only imagined. So, kaya sa mga katatayan diyan kasabay ng selebrasyon ng kalayaan ng bansang Pilipinas o sa mga kapwa ko tatay diyan, so sana lumaya na tayo sa maling kaisipan na kaya nating masolve ang anumang pagsubok na nag-iisa lamang. Kumbaga, masyado tayong tiwala sa sarili nating lakas. Tandaan natin may limitasyon ang kakayahan natin. Baka ma-stress lang tayo o ma-burnout. Kaya kailangan natin ang Diyos para sa atin at sa ating pamilya. Tandaan natin na we need God because we came from God. Subukan mong tumawag sa Diyos, lalo na kung nakakulong ka ngayon sa maraming problema o sa tingin mo hindi mo na kaya o kaya walang tumutulong sa'yo. Ito na ang pagkakataon na makalaya ka dyan dahil pangako ng Diyos, call to Him and He will answer. So ang ating prayer focus mga kapatid ay
Pray that no matter what we are going through today and how far we have strayed, come back to God. So ang prayer request po ng Phase 9, Bagong Silang Satellite, ay kagalingan po kay Sister Judy Manaligod na tita ni Sister Maria Cristina Sukgang, at sana po maging maayos ang pag-chemotherapy and cobalt radiation sa kanya ng mga doktor dahil sa cervix cancer. Nasa stage 2 na po ito, O God, at naway magdulot ito ng kanyang mabilis na pagaling at tuloyang pagbuti ng kanyang kalusugan. Maraming pong salamat. In Jesus' name we pray. Amen.